DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao, maulang umaga po, lalong-lalo na dito sa National Capital Region. Biyernes tayo ngayon, ikalima na ng Hulyo 2024. Sa ulo ng ating mga balita, 29 peso project trial ng Department of Agriculture aarangkada ngayon sa Metro Manila at Bulacan. Insurgency sa Samar patuloy na tinututukan ng Pangulong BBM. China, sinusubukan ng pasukin ang ilang sektor sa bansa ayon naman sa Armed Forces of the Philippines. Hollywood actor na si Leonardo DiCaprio nakiisa sa panawagang protektahan ang Masungi Geo Reserve sa Rizal. 70 taong gulang na puno sa Pasig City, idineklara ng DNR bilang Heritage Tree. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, ilulunsad ng Department of Agriculture ngayong araw ang malaking trial ng programang 29 o Program 29. Inisyatiba ito na pinawanahan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na naglalayong magbigay ng mataas na kalidad ng bigas sa presyong 29 pesos per kilo. Sa tinatayang 6.9 million ng mga mahihirap na pamilya na kumakatawan sa 35 million na mga Pilipino. Sinabi ni Secretary Francisco Chu Laurel, 10 kadiwa center sa Metro Manila at Bulacan ang sasali sa trial program kung saan magbebenta ng bigas na 29 pesos per kilo ngayong Biyernes, Sabado at hanggang sa Linggo. Nakakapagbenta na ito nung nakalipas na Linggo ng tatlong kadiwa centers ng 29 pesos per kilo na bigas. Lain ng hakbang na makakuha ng sapat na data sa supply, demand at logistics na mahalaga sa maayos na pagsasakatuparan ng programa sa buong bansa. Sa panahon ng trial o pagsubok, maghahanda ang kadiwa ng booklets upang i-monitor ang nabiling bigas na 29 pesos per kilo ng mga benepisyaryo. Kabilang na dito mga senior citizens, single parents, person with disabilities at mga benepisyaryo ng 4-piece program. Ang mga kadiwa centers na magbebenta ng 29 pesos per kilo ay matatagpuan sa mga tanggapan ng Bureau of Animal Industry sa gayon din sa National Irrigation Administration sa Quezon City. Nandyan lang po yan sa elliptical circle. Bureau of Plant Industry sa Maynila, Food Terminal Incorporated sa Taguig City, Pilpida sa Las Piñas, Caloocan City, gayon din sa Valenzuela City, Barangay Fortune sa BF City, Marikina City, at saka sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Binigyan din pa ni Secretary Laurel, mahalagang mapigilan ang pag-abuso sa programa kaugnay ng posibilidad na ibenta naman ng mga benepisyaryo ang mga subsidized na bigas sa ibang tao. Nais ng DA na mapalawak ang benepisyo sa mga nangangailangan alinsunod sa inisyatiba at utos ng Pangulong BBM. Pakiusap ni Secretary Laurel sa mga benepisyaryo, huwag samantalahin ang 29 pesos per kilo sa kadiwa center at ibenta sa iba. Ay, iba kasi enterprising naghahakot pa ng mga bibili ng ibang ng ekstrang kilo. Nais ding masiguro ng Pangulong BBM na makikinabang ang lahat sa mga programa na pinakamalaking bahagi ay ang sektor ng mga mahihirap. Ang mga mamimili na kwalipikado nga sa 29 peso rice program ay pinapayuhang magdala ng identification card, reusable container o bag upang maiwasan ang paggamit ng plastic. Tiniyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipagpapatuloy nito ang paglaban sa insurgency sa Samar. Ito ay pinahayag ng Presidente sa distribusyon ng Presidential Assistance sa Calbayog City. Ayon sa Pangulo, batid niyang patuloy pa rin ang banta ng insurgency sa lalawigan na humahadlang sa pag-unlad at marami pang dapat gawin. Yan pa ba ang kumpiyansa ang Presidente na malayo na rin ang narating ng pakikibaka at may 5 munisipalidad nang naideklarang may stable internal peace at security status sa buong Samar.
Ang mga pagsisikap na ito ay ginagawa po natin upang mahikayat pa ang mga ibang rebelde na magbalik loob na at maging produktibong bahagi ng ating lipunan. Kaya ang hiling ko sa inyo na suportahan ang mga hakbang na ito upang masiguro natin na mag-ugat ang kapayapaan at kaunlaran dito sa Samar. Sinusubukan ng pasukin ng China ang mga sektor ng edukasyon, negosyo, maging ang media sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner matapos ang first semester ng Command Conference ng Sandatang Lakas sa Campo Aguinaldo. Ayon kay Browner, planong impluwensyahan at guluhin ang tinatawag na United Front Works ng China ang iba't ibang sektor ng Pilipinas nang hindi pumapasok sa isang aktwal na gyera. Ito ang yan dahilan kung bakit nagrekomenda ang Armed Forces of the Philippines ng bagong Territorial Defense Strategy sa Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi pa nito na tinitingnan din ng Armed Forces of the Philippines ang paggamit ng China ng scam hubs o illegal POGO operation sa bansa bilang bahagi ng panggugulo na ito. Pasok sa ating bansa and trying to influence various sectors of our society. Kasama po dito yung education sector, business, even the media, local government units, and so on. Kaya ang pangontra po natin dito sa mga United Front Works nila is that we are going to try to gather information from all of this, and then we're going to give the proper agency. Napakalalim naman ang intelligence ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon nyo lang nalaman yan. Halos lahat ng negosyo sa Pilipinas sa may-ari Chinese. O, diba? Pilipino-Chinese. Ay, sus, may gino. Mga ospital pa, General. Baka gusto ho ninyong isama. Ay, sus, yun ang inyong magiging basihan. Napasok. Sus ko, gino. Alin bang negosyo sa buong mundo hindi napasok ng China? Diba? Napakalalim. Ang ganda, laki-laki ng intelligence nyo. Yun lang yung... Ay, sus, may, Ito si General Browner, hindi ko malaman kung kinukonsulta ho yung kanyang mga advisors, mga bibitawan niyang mga pahayag. Anyway, sige. Pero kung yun ang sasabihin ho niya, matagal na ho napasok. Hindi na ho bago yan. Kung ikaw nagninegosyo sa Pilipinas, halimbawa, di ba? Manggugulo ka? Di ba? Ikaw, may investment ka sa isang lugar. Manggugulo ka? Nako. Inilansad ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang Mulat Communication Plan for the West Philippine Sea. Ito'y bahagi ng pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines na mapangalagaan ang soberenya ng bansa at isulong ang regional stability sa Pilipinas. Ipinagutos mismo ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang nasabing strategic initiative dahil sa pagkabahala ng pagkalat ng fake news at ng mga peking narrative, lalo na sa social media platform. Sa press conference sa Tejeros Hall sa Campo Aguinaldo, binigyan din ni Browner na ang mulat o paggising na layunin ay palakasin ang transparency at labanan ng disinformation at patatagin ang public awareness hinggil sa karapatan ng Pilipinas at ng interes nito sa rehiyon, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Sabi pa ni Browner, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng public awareness at pagpapaigting ng patriotic sentiment, layunin ng mulat na pag-isahin ang mga Pilipino sa pagsusulong ng national interest at magtulungan para sa matatag na Pilipinas. Kaugnay nito, muling hinimok ng Armed Forces ang publiko at maging mapanuri sa mga nababasa sa social media at mga foreign influence narratives at mga maling balitang ipinakalat ng iilan. Teka, sino bang nag-umpisang magpakalat ng mga maling impormasyon na tuloy ang naaakusahan ang mainstream media? Di ba si General Tariela? Kaya nga nag-aaway sila ni Admiral Balilo sa Commodore Tariela. Kanina ba nagagaling yung narrative na yun? Ay, umayos-ayos nga kayo. Alam ho ninyo, dito nga kasi ang problema, hindi ho sila nag-uusap-usap Mag-usap-usap naman kayo para tama ho yung... Iisa lang ho yung direksyon na sinasabi ho ninyo. Pagkatapos pagka sumabit, nagtuturuan kayo.
Samantala, pumalo naman sa 60 million pesos ang pinsala ng China sa pinakahuling resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., kabilang dito ang mga sinirang equipment at tinakaw na baril ng China Coast Guard mula sa mga tauhan ng Philippine Navy. Sinabi ni Browner na pinag-aaralan din ng Armed Forces of the Philippines na singilin ng Beijing sa pagkakaputol ng daliri ng isang sundalong Pinoy. Sumulat umano ang Armed Forces kay Defense Secretary Gibo Chodoro na siya namang makikipag-ugnayan sa DFA para pagbayarin ang China sa mga danyos nito sa West Philippine Sea. Ipo-pull out na ang mga mid-range missile system ng Amerika na idineploy sa Pilipinas sa kasagsagan ng balikatan exercises noong Abril. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, hahatakin ng US sa Setyembre ang mid-range capability system na ipinosesyon sa Northern Luzon. Muling sinabi ni Di Maala na ginamit lamang sa training ng tropa ang nasabing missile launcher na kayang magpakawala ng Tomahawk at SM-6 missiles. Matatanda ang nagngit-ngit ang China sa deployment ng mga missile system ng Amerika at nagbabala na may hangganan ang kanilang pagtitimpi. Tiniyak naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa suporta sa pagpapalakas ng cybersecurity ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ayon sa Malacanang, mismo ang Pangulo ang nagbigay ng garantiya sa ginanap na command conference sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Kinilala din ang Pangulong BBM ang kahalagahan ng pagpapalakas ng cybersecurity upang maprotektahan ang mga Pilipino laban sa panlabas at panloob na banta. Itinaas din ng Presidente ang moral na masundalo at pinuri ang mga ito sa kanilang katapangan sa paglaban sa mga lokal na insurhensiya at pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Samantala, aminado naman si Senator Nancy Binay na nasaktan siya sa pagdinig na pinangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano ukol sa bagong Senate building sa Taguig. Ayon kay Binay, tila muling nabuhay sa kanyang alaala ang ginawa rin ng Cayetano ng imbestigahan ng Makati City Hall building noong 2015. Matatandaan ay pinatayo ito noon ng kanyang ama na si dating Vice President Jejomar Binay. Siyempre tao lang din naman tayo and parang yung sugat na akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naalala ko yung ginawa sa pamilya ko kung paano nila sinira yung pangalan namin. Sa pagdinig kasi ng Senado, iginiiti Binay na wala namang problema sa proyekto ng bagong Senate building at hindi lang nakikinig si Senator Alan Peter Cayetano. Parang naiiba na yata ang kwento ha. Ang malinaw ho dito, overpriced ho yung building na ipinatatayo. Teka muna, bine-verify din natin. Hillmarks din bang naka-corner ng kontrata dito sa pinatatayong new Senate building? Yun din yung nagpatayo ng Makati, di ba? Controversial na parking space. Hillmarks din yun, di ba? Napakaswerte naman ang Hillmarks. Handa naman si Committee on Ethics Chair Senator Francis Tolentino na magsagawa ng pagdinig sakaling magsumite ng reklamo si Senator Binay laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Senator Tol, sa ngayon ay wala pa namang natatanggap na reklamo mula kay Senator Binay. Hindi ko pa ako natatanggap yung complaint ni Senator Nancy Binay at bilang chairman ng Senate Committee on Ethics, tatanggapin natin kung ano man yung marirefer sa ating complaint. Bahagi po ng trabaho natin yan. Pag meron ng final na complaint, magkukonduct po ako ng hearing bilang chairman ng Committee on Ethics. Samantala, formal nang idineklara ng Department of Environment and Natural Resources o DNR bilang Heritage Tree ang isang puno sa Balete. Ito po isa puno ng Balete sa Pasig City na tinatayang nasa 70 years old na. Ito ang ika-42 o 42 puno na naideklara ng DNR bilang Heritage Tree sa National Capital Region. Ayon sa Pasig City Public Information Office, isinagawa ang declaration ceremony noong July 1 para sa naturang puno na matatagpuan sa Maybunga Rainforest Park. Dahil dito meron ng 4 na heritage tree ang lungsod, kabilang ang 3 puno ng akasya sa Rizal High School
at sa Pasig Catholic Cemetery na may edad na 100 years old. Maganda umaga sa ating pong mga environmental officer, ha? Lalong-lalo na sa mga nangangalaga sa Mount Apo. Kumusta na kayo? Oy, mga misi, sa amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable and Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalabot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misi, sa challenge Shield, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! At congratulations nga pala sa ating winner ng mahiwagang tunog. Nakadali ng 10,000 naman si Aiko Halili ng Pampanga, no ha? Tarlac pala. Oo, nadali ni Aiko Halili ng Tarlac, ha. Kung yun natatanda, nanalo din to noon, pangalawang beses sa pala itong nananalo. Lupit, ha. Talagang nag-aabang lang ng clue para sabi nga ni Tunog Master Abel Aribe, parang hindi mananalo, araw-araw nagte-text yan. Maganda umaga, Pilipinas! Wala yata ginagawa, kundi abangan yung mga clue. Ilalabas na ng Department of Budget and Management ang nalalabing 27 billion pesos na COVID-19 Health Emergency Allowance para sa healthcare workers ngayong araw. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, sinikap ng ahensya na mas maagang tuparin ang hiling ng Department of Health na ilabas ang 2025 o sa 2025 ang COVID allowance. Sa ilalim kasi ng Republic Act 11712, dapat nabigyan ng 3,000 piso hanggang 9,000 piso ang mga health workers na rumisponde sa State of Public Health Emergency. Sakop ng pondong ilalabas ng DBM ang mahigit sa 5 million peso unpaid health emergency allowance at mahigit 4,000 COVID-19 sickness and death compensation claims. May pamalengke na sila, no? Pag natanggap yung pera. Alamin natin ang presyon ngayon ng mga bilihin mula sa Las Piñas Public Market. Naroon si Noche Caca sa RH27. Noche, good morning. Kayang buntag, kayang Angel, ngayong puluhan na morning dito sa lungsod ng Las Piñas, particular na dito sa Las Piñas City Public Market. Unahin ko lamang yung gulay, kayang Angel, yung sibuyas na sa 100 ang kilo, yung sibuyas sa pula, yung sibuyas sa puti naman nasa 90 pesos ang kilo. Kamatis kayang Angel, 190. Ang bawang 170, ang luya hindi pa rin bumababa, nasa 260 pa rin ang kilo. Yung kalamansi tumaas, nasa 150, habang ang carrots ganoon din tumaas, nasa 150, pero yung talong ganoon pa rin ang presyo, nasa 90 ang kilo. Ang palaya naman na kayang Angel 120, habang ang labanos 160 ang kilo. Ang patatas 130, beans 140 ang kilo, yung pipino 150, repolyo 100, habang yung pechay Baguio 130 at ang pechay Tagalog ganun pa rin ang presyo, nasa 130 ang kilo. Yung kalabasa 80, sayote 75, habang ang kangkong per tali ko yung Angel nasa 15 pesos ang bawat tali. Punta naman natin yung action na award, katulad ng bangos, nasa 240 ang kilo, yung large size. Yung tilapia naman 150 at ang local galunggong 260 ang kilo. Isama na rin natin yung alumahan, nasa 340 ang kilo. Ang baka kayang Angel, lalong-lalo na yung laman, nasa 470 pa rin ang kilo, habang ang kasim dito nasa 335 ang kilo, at yung parte ng baboy pa rin, yung pigi nasa 335, pero yung liempo tumaas ng 5 piso, nasa 385 na ang kilo. Sa asukal naman kayang Angel, yung asukal puti nasa 90 ang kilo, habang yung brown at sugar nasa 80 pesos ang kilo. Mamaya, abangan din natin yung ilulunsad na 29 pesos per kilo sa bigas
dito sa Las Piñas City Public Market. So yan ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Friday maulang morning dito sa Las Piñas. Tulas ka na sa Pilipinas sa DCRA. Ako sinatirakan tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Dagang salamat, Noche. Magkano ang bigas sa sa Korea? Hindi mo natanong? Wala ko nakita. Wala. Ako naman nagpalengke report ka sa Korea. Wala ka nang utana dahil dito? Wala ko mga utana rin dyan. Hindi mo magkasinabot. Adi mo magkisinabtanay. Sige, okay. Oo. Basi di mas bugat ang usa ka kilo nga bugas sa Korea ug dinhi sa Pilipinas. Pareho na siguro. Welcome back, Noche. Yan, si Noche Kakas. Galing po yan ng South Korea. Maganda umaga, Pilipinas! Inuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Gilas Pilipinas sa 89-90 na panalo nito kontra Latvia. Na pang-anim sa World Basketball Ranking. Ginanap ito na bahagi ng 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament nitong Huwebes. Sinabi ni Speaker Romualdez na ipinakita ng Gilas Pilipinas ang kanilang hindi natitinag na diwa ng pagsusumikap pa ng katawanin ng Pilipinas sa naturang kompetisyon. Pinangunahan ni Coach Tim Cone ng Gilas Pilipinas laban sa ginanap na laban sa Arena Riga. Ayon kay Romualdez, hindi lamang ito simpleng panalo sa scoreboard, kundi isang panalo para sa puso ng bawat atletang nangangarap na irepresent ang Pilipinas sa pandaigdigang kompetisyon katulad ng Olympics. Nagsisilbi itong inspirasyon ng maraming Pilipino na magpursige dahil iba ang talento ng mga Pilipino. Sinabi pa ni Speaker Romualdez ay pinakita ng panalo ng Gilas ang katatagan ng bawat manlalaro sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim Cone. Bilang leader ng Kamala, tiniyak naman ni Speaker Romualdez ang pagsuporta hindi lamang sa Gilas Pilipinas, kundi sa lahat ng mga manlalaro na nakakatawan sa Pilipinas sa international events. Oy, mga mommies, po pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bantya? All you need is Pride, but mapahirapan ang self-care sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding bantya based on test sa chocolate, mud, and sabon cotton. Gawa po ito ng ACS. Pero bago tayo magpatuloy, dahil nga po sa ating 85th anniversary ay nalalapit na, meron hong babati sa atin ngayong umaga. Magandang umaga po kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Justice? Ay, nawala si Justice. Ala pa. O, di sige. Sandali. Babalikan natin si Justice Lucas, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Commander ng NPA sa Sursogon patay sa enkwentro. Detalye na balita mula kay RH18, Roel Saldico. Roel, good morning. Ala, anong nangyayari? Nawawala dito. So, dito na muna tayo sa winner natin. Anong nangyayari? Anyari? Mahiwagang tunog! Ito, maswerte ito. Si Aiko Halili ng Pampanga. Maya pa ba kakayungan sa ating mga kababayan dyan sa Pampanga? Ma'am Aiko, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, sir. Wow, congratulations! Nakarating na ba sa inyo yung premyo? Yes po, sir. Thank you. Ba, congratulations. Galing naman. Alam nyo, wala daw kayong ginawa kundi mag-text araw-araw. Pambira. Talagang mukhang inaabangan nyo lang yung clue, ano ha? Oo. Simple lang ho kasi ang sagot doon. Carpet ho. Ano yun? Massage roller, di ba? Gumagamit yata kayo nun massage roller. Massage roller na pinagulong ho sa carpet. Di ba? Kaya sabi ko nga, di ba? Pagkagugulong ho kayo sa isang bagay na matatagpuan sa bahay, sa opisina, sa mga hotel, kinakailangan mag-shield bath soap pagkatapos dahil baka mamaya marami yung carpet. Ayan, ha? Ano ba lako ninyo sa inyong panalo? Pambili po ng gamit ng mga apo. Aba, siya, sige, congratulations. Dami kayong apo. Opo. Ba, o siya, sige. Thank you. Araw-araw kayo nakatutok.
Araw-araw kayo nakatutok, ha? Nakikinig. Sige po. Sali lang po dahil wala naman ho limit dito, no, ha? Walang limit ang panalo. Basta't sali ho lang ng sali, ha? Sagot na sagot. Maraming salamat. Thank you. Magandang umaga po. Si Aiko Halili ho ng Tarlac. Ay, ng Pampanga pala. Tarlac ako ng Tarlac. Ng Pampanga. Maraming salamat po. Magandang umaga, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Okay na si, Ruel. Sige, tanggapin natin ang report. Wala pa rin. Sige, nagkakaroon ng adjustment. Okay na. Sige. Ruel, Diyos marahinga. Diyos marahinga aga po. Diyos marahinga aga, Ruel. Patay ang commander ng New People's Army o NPA matapos na nagkataengkwentro sa pagitan ng 22nd Infantry Battalion ng Philippine Army at ang NPA sa Barangay Biriran sa bayan ng Uban sa lalawigan ng Sorsogon itong nakalipas na araw. Kinilala ang nasawi na si pangalang si Jose Arnel Stellier, 57 anyos at mas kilala sa alias Mando na itala bilang pinuno naman ng nasabing grupo sa buong probinsya ng Sorsogon. Ayon kay Brigadier General Ricky Lanyog, commander ng 903rd Infantry Brigade, ay nagmula ang impormasyon sa mga residente na agad na nagbigay ng aksyon ng grupo ng kapulisan at ng militar at inasahan rin naman na paunti-unti na magbalik loob ang mga membro ng nasabing grupo matapos ang pangyayari sa lugar. Ina-expect natin na sunod-sunod na, no? Dahil sa kanilang state of moral, sunod-sunod na ito silang magdalawang isip at maghanap ng kanilang mga kontak para sa mag-surrender, sumuko, no, sa ating magbalik loob sa ating pamahalaan. Binigyan din ito na matagal na umanong hinikayat si alias Mando upang magbalik loob, ngunit natagalan umano at humantong sa engkwentro sa nasabing probinsya. Dagdag pa niya ay magiging kampante na umano ang mga magkakandidato sa pagsapit ng eleksyon na magbisita naman sa mga residente sa mga malalayong lugar na kung saan ay paunti-unti na rin nabigyan ng tugon ang suliranin sa pagitan nito at ang NPA. Halos lahat ng ating areas dito sa Sorsogon na clear na natin at kampante na po yung ating mga candidates na pumunta dito at nandito din naman kami para i-assist sila, no? Para i-assist sila kung saan man, no? Clear na yung ating area, mayroon pa yung tayong pangilan-ilan na mga naiwan dyan at ito yung ating mga tinatrabaho ngayon para matapos na. Samantala, ang pamuna naman ng Police Regional Office No. 5 sa pamagitan ni Regional Director of Police Brigadier General Andre Perez Dizon na isa sa mga most wanted person din ng PNP ang namatay na NPA. Kabilang din ang sa pang-naresto na most wanted person din sa Bulacan na isa rin mataas na leader ng NPA. Inkwentro po kan military at nag-assist man po sa PNP duman ay sarong miyembro kan communist terrorist group. So sarong man po siya sa most wanted digdi sa Bicol region. Pero bago po ini na encounter, may sarong pa pong most wanted na nadakop ang mga operatiba sa Bulacan. So bali duwang commander ka na NPA ang nakuha po. Ganaman ang dalawang general na hinikayat nila ang mga kasama ni alias Mando sa kilusan na magbalik loob na sa gobyerno upang magkaroon ng mapayapang bansa at maraming manunggang programa na ang gobyerno na maaari magsuporta sa pangailangan ng mga ito. Sa mga naiwan ng mga NPA, tatlo lang kanilang patutunguhan, no? Una, mamamatay sila sa enkwentro, no? Tulad ng nangyari ngayon kay Kamando, no? Pangalawa, mamatay sila dahil sa sakit o sa hirap ng buhay sa bundok. At pangatlo, ito nga, pwede silang sumurrender, sumuko, balik loob sa pamahalaan para mag-avail ng mga programa. Siguro alam naman natin na yung pangatlo yung pwede nilang gawin. Tawanin na chance ang sa inyong mga sadiri. Araman sa nila kung saan mapapaduman kung padagos nilang gigibuhon yan. Maski sa inhilingon illegal, maski sa inhilingon dahil talaga tutugutan ka na gobyerno ang pigigibon nila. So, i-avail na nila ining local peace engagement, yung ECLIP, Enhanced Comprehensive Law Integration Program, pati sa mga offer na mga incentive kan sa tuyang mga chief executives, mga governors, mga congressmen, na ini na po ang dalan para sa matunin yung nabuhay. Dahil na po, kimadaog pa, kan naglalakaw, nagbubuhay, na dahil kipig-iisip, na dahil kipig-kakatakutan mo. Samantala, wala pa naman pinapalabas sa pahayag ang grupo naman ng rebelding NPA kaugnay ng nangyaring engkwentro. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Para mabalos, Ray. Ruel. Maganda umaga, Pilipinas! Ray kasi, taladro kasi nandun sa tech. Ruel, maraming salamat. Magandang umaga.
Samantala, Cotabato City may bago namang talagang City Police Director. Yan ay babalita sa atin ni Jun Dimacuta, Kanis 19. Assalamualaikum, Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Formal lang naupo ang bagong itinalagang City Police Director ng Cotabato City na si Police Colonel Joel S. Estaris. Pinalitan niya ang outgoing Police City Director na si Police Colonel Kerubin Manalang Jr. sa isang simpleng change of command ceremony sa Pisihil, Cotabato City. Personal namang dinaluhanin na Cotabato City Mayor Bruce de la Cruz Matabalaw ang naturang PNP Routinary Turnover Ceremony kasama ang presensya ni na Cotabato City Prosecutor Attorney by Mariam Veloso Mastura. Naroon din ang presensya ni na Police Brigadier General James Gulmatico ng Probar DRDA at ni Police Colonel Leo Ajero, Chief ng RPRMD Probar. Pangako naman ang bagong upong si Colonel Estaris na pagsikapan itong malutas ang serye ng iba't ibang krimen sa Cotabato City at may pagpatuloy ang mga investigasyon sa mga manangyaring pamamaril patay. Habang sa panahon naman ni Colonel Manalang ay hindi naman umano ito nagkulang sa pagsusumikap katuwang ng lahat ng sektor na maging matiwasay ang Cotabato City na tahanan ng iba't ibang ethnic groups at sentro ng BARM government. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Dimacuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sokran Jun. Samantala, isinusulong naman ni Senator Christopher Bongo ang mas magandang paghatid ng serbisyo publiko sa mga komunidad sa lalawigan ng Aklan. Sa pagsasalita sa Provincial Congress ng Liga ng mga Barangay, Aklan Chapter na ginanap sa Grand Regal Hotel sa Davao City, binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng malakas na liderato sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa mga malalayong probinsya. Ipinaalala pa ni Senator Go sa mga lokal na opisyal na pinili sila ng kanilang mga nasasakupan dahil sa tiwala ng mga ito sa kanilang kakayahang magsilbi. Kaya dapat niya huwag bibiguin ang kanilang tiwala sa pamamagitan ng paghatid ng tapat na serbisyong may malasakit. Binanggit pa ni Senator Go ang mga kinatawa ng LNB at kinikilala ang kanilang mahalagang papel sa pagsasakatuparan ng mga mitiin ito at isulong ang iba't ibang mga proyekto. Sa pagtatapos namigay din ng Team Malasakit ni Senator Go ng mga token sa mga dumalo, meron pang mga prutas galing sa Mindanao. Nakatutok ngayon ang Department of Agriculture sa modernong paraan ng pagtatanim o technology-based farming method. Ito dapat talagang maging programa, no? Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., may ilang mga lugar na sa bansa, partikular na sa Hermosa at Dinalupihan sa Bataan, ang gumagamit ng technology-based farming method tulad ng small water impounding system, fertigation techniques at drip irrigation. Layunin nito na mapalaki ang income ng mga magsasaka at magkaroon ng sapat na pagkain sa bansa. 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, baka may mga lakad ho kayo. Huwag kalimutan, dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating baunin panlaban sa mga mikrobyo. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcolone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Pangulong BBM, mainit na sinalubong naman ng mga taga-Palo Leyte. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Winelcome ni Palo Leyte Mayor Martin Pitilla si Presidente Ferdinand Bongo Marcos Jr. sa sinagawang distribution ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolks at Families sa bayan ng Palo Leyte. Libo-libong mga resident nakatanggap ng tulong kahapon na sinagawa sa Leyte Academic Center. Malaking tulong na ito ng financial assistance sa kanilang pamumuhay. Ayon naman kay Leyte Governor Jericho Pitilla, inaasahan niya na unahin ni Presidente Marcos na matulungan ang mga taga-Leyte sapagkat ito ang hiling niya nang kumakandidato pa lang si Presidente Marcos, lalo na ang dating First Lady Imelda Romaldez Marcos ay taga-lalawigan ng Leyte.
Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat Jimmy. At muli ang ating paalala ho naman sa ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na sa mga photography enthusiast. Ang entries po ng PAGCOR Photo Contest 2024 ay dapat matanggap bago mag-July 31 ng taong kasalukuyan, end of the month. At tema po ng PAGCOR Photo Contest ngayong taon ay Harvest Time. Naglalayong ipakita ang ating pagkilala, pagsaludo at pagpaparangal sa mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng pagkain, katulad ng nasa livestock industry, para mapalakas ang food security ng ating bansa. Ang mga entries ay dapat matanggap bago matapos ang Hulyo sa www.pagcor.ph/photocon 2024. Ayon kay Chairman Altenco, tumaas nga po ng 32.7% ang mga entries kung ikukumpara noong 2023. At ang total prizes ay umaabot na sa 2.23 million pesos. Kasi naman, 8 ang mananalo sa conventional category o mga larawang kuha gamit ang conventional camera. Tatanggap yan ng sa 10,000 piso. Ba't natin pinapababa? Tigwa 100,000. So 8 ang tatanggap ng tigwa 100,000 pesos para po sa conventional category. 8 din ang mananalo sa mobile category, yung mga larawang kuha naman ng inyong mga mobile device. At 8 din ang mananalo sa drone category o mga larawang kuha ng drone camera. Lahat ng mga yan tatanggap po ng tig 50,000 pesos. So bali 16 yung tatanggap ng tig 50,000 pesos. Pag hindi pa rin sinuwerte, pwede naman humanalo ng consolation prizes. Ayan, Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Ipadala ng inyong mga entries para po sa PAGCOR Photo Contest 2024 bago mag-July 31 ng taong kasalukuyan. Ulitin natin padala ho ninyo sa www.pagcor.ph/photocon 2024. Nang sa gayon mapabilang yang inyo pong mga entries. Auditor at cashier ng isang trading company sa Bolinao, Pangasinan nagsabwata sa pagnanakaw ng mahigit 8 milyong pisong kita. Ito talagang napakasaklap na hulidap pa. Pinagnakawan ka ng pinagkatiwalaan mo. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Masantos siya kawasanid siya kamiin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Ipinakulong ng may-ari ng isang trading company ang dalawa nitong kawani dahil sa pagnanakaw ng mahigit sa 8 milyong pisong pera ng kumpanya sa bayan ng Bolinao. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Billy, dumulog sa kanilang himpilan si Mr. Eduardo de la Cruz, 65 anyos, negosyante, residente ng Barangay Concord sa Bolinao, at tinireport ang ginawang pagnanakaw ng kanyang mga empleyado na sila Jane Guantia, 27 anyos, internal auditor, at Geraldine Kakbay, 31 anyos, cashier, kapwa residente ng Barangay Arnedo ng nasabing bayan. Sa investigasyon, natuklasan ang pagkawala ng malaking halaga ng i-scan ang money remittance ng kumpanya, kaya agad ay nagsagawa ng cash count at audit sa koleksyon ng sales ni Kakbay. At doon nabatid na may nawawalang 8,614,776 pesos. Kinausap ni Mr. De La Cruz ang mga suspek sa himpilan ng pulisya at umamin umano sa ginawa nilang sabuatan sa pagkuha ng salapi. Sinampahan na ang dalawa ng kasong qualified theft. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:40 ang oras sa buong Kapuluan. Baka kayo medyo pupungas-pungas pa. Medyo nahihirapan pambumangon. Kasi naman hindi kayo nag-uultabayo. Ang ultabayo po, pwede ho ninyong i-take any time of the day. Pero pinakamagandang payo ho ng mga dalubhasa, 2 kapsula bago humatulog para ma-achieve ho ninyo yung foodist benefit. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga dalubhasa sa pamamagitan po ng mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 bilyong cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Bongga! Ano pong ginagawa ho ng postbiotic sa ating katawan? Pagpasok po niyan sa ating sistema, ina-activate nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell.
At ang PDC na yan ang nagtataboy po naman ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya tinutulungan ho tayong magkaroon ng magandang tulog, na-achieve natin hanggang level 4 ng tulog para magkaroon tayo ng sapat na lakas sa kinabukasan. Kaya sa mga senior citizen dyan, napakalaking tulong po nitong Ultabayo para ho magkaroon tayo ng sound sleep. At mamaya nga pala, pag-uusapan ho natin, meron ho tayong inanyayahan dalubhasa, Kasi ho, ang July ay sight-saving month. Ang kakulangan ba ng tulog ay nakakaapekto sa paglabo ng mata o mga perwisyo sa mata? Yan ang pag-uusapan na, hindi natin alam. Mas maganda matanong ho natin mga dalubhasa. Ang Ultamayo ay available po sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang natin, galing po yan sa Teoxys Health Ventures. Available din po sa lahat ng branches ng Mercury Drug nationwide. Yan din sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joan's Pharmacy at Curamed. Kung meron pa tayong mga concerns, pwede tayong mag-text sa 0917-110-6580 at sa mga kababayan natin dyan sa mga Middle East countries, yan po ay halal certified. Ayan, Kaya sa panahon ho na matindi ang problema natin sa puyat, pagod at stress, tandaan meron ho tayong kasangga, ang Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktora. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Meron daw pong 5 taong gulang na batang babaeng nawawala, bangkay na ng matagpuan sa Bagak Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37 Danny. Nasa dekomposisyon na ng madiskubre ang katawan ng 5 taong gulang na batang babae na natagpuan ito sa kalunos-lunos na kalagayan sa Sitio Tambubong, Barangay Ibis, Bagakbatan, alas 6:30 kahapon ng umaga. Ang biktima ay natagpuang nakalilis ang kasuotang pang-ibaba nang madiskubre ito sa isang masukal at madabong liblib na bulubunduking lugar. Nadiskubre ito ng isang concerned citizen na sinasabing tiyuhin ng biktima, edad 42 anyos, na agad ipinagbigay alam sa mga autoridad. Sa report na wala ito July 2, na agad iniulat ng kanyang pamilya sa mga pulis. Hinihinalang ginahasa ito bago pinatay na posibleng kilala ang suspect ng biktima, kaya pinatay ito ayon sa mga autoridad. May suspect na silang tinitignan sa insidente at nagsasagawa na sila ng follow-up operation para madakip ang suspect na walang awang pumatay sa musmus na biktima. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, ay magandang umaga sa mga taga-Coronadal City. May nga aga sa mga kuturanta sa Coronadal, Marami din yung Ilocano dyan, Ay magnabigat sa mga kababayan natin dyan sa mga miyembro ng Timpuyog. Sa mga taga-Asinggan, Pangasinan, magandang umaga. At saka mga taga-Bustos, Bulacan, magandang umaga din ho sa mga taga Ahoks, Boychan. Mga Ilocano din mga kababayan natin. Ay, sa mga taga-Bungabong, Oriental Mindoro, magandang umaga. At sa mga suki ho natin dyan sa Estados Unidos, magandang umaga ho sa inyo. Lalong-lalo na doon sa mga nakatutok sa atin at nag-aabang sa pagbati natin sa mga dumalo sa Imperial Session ng mga Shriners dyan po sa Las Vegas, Nevada. Ang Philippine contingent ay pinangunahan po ni Chairman Roland Paulino. Yan, sabi ni Chairman Roland, sikat kami rito. Ang dami nagpapapicture sa amin. Yan sa Chairman Roland, ingat po kayo. At magandang umaga din po sa ating mga suki dyan sa San Diego, California. Lalong-lalo na sa mga midnight singers natin na laging nakatutok, nag-aabang tuwing umaga. Yan, matindi na ang pagpapractice nila. Sir June, si Ma'am Loy, si Kuya Manny at si Tita Cora, at saka si Art at Linda. Gandahan yun yung practice, dahil sold out na ho yung ticket sa Araneta Coliseum kahit wala pang petsa. Lupit, Oo, mga standards at saka mga kanta ni Matt Monroe binabanatan ng mga ito. Lalong-lalo na ang kanilang Humperdinck of Santiago, diba? Si Chunyang Bao. Maganda umaga, Pilipinas! Baka pauwi ho yung mga Pilipino galing po sa ibang bansa. Huwag na ho kayong magbibit-bit ng imported na chocolate. Mas masarap po yung tangerine chocolate na gawa ho ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po para maitanim sa ilalim ng mga jugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng sarili nilang brand, ang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Meron din pong mahigit
mahigit 10 variants ang tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph at ang mga raw materials na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya nga sabi ni Dr. Helen Tan, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Kasi ito tulungan po ng Department of Trade and Industry at ng Department of Science and Technology. Kaya talagang ito panalong-panalo, hindi lamang husable sa kundi pati sa panlasa. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! May mga road closures na ipatutupad sa Ironman Sporting Event sa Davao City. 29 na bansa ang lalahok. Lupit ha. Ang daming pulibok na naman ang mga hotel dyan. Kung kailan yan, alamin natin mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Isasara ang bahagi ng Davao Cotabato Road para sa mga motorista. Partikular na mula Bagua Playa sa Davao City hanggang sa COL Depot sa Santa Cruz, Davao del Sur para sa gagawing Ironman 70.3 sa darating na Agosto 11, 2024. Sa isang press conference na ginanap sa Davao City, sinabi ni City Administrator Attorney Dwight Domingo na isasara ang kalsada mula 3 AM hanggang 1 PM. Isasara din ang Davao City Coastal Road mula Times Beach hanggang Bagua Playa. Ang triathlon ay binubuo ng swimming course na 1.9 km sa Davao Coastal Road, cycling na 90 km sa MacArthur Highway at pabalik sa Coastal Road para sa isang 21 km run course sa finish line. Susuportahan ng city government ang hosting ng Ironman dahil malaki ang may tutulong nito sa turismo at ekonomiya ng Davao City. Inaasahang 4,000 ang partisipante mula sa 29 na bansa ang lalahok sa sport event sa mismong Ironman 70.3, ang Iron Kids at ang pinakahuling Guapa Dabaweña Fun Run. Mula sa Action Radio Davao, Jun Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Magandang umaga din kay Mayor Sena Mendoza dyan sa Talisay, Batangas at kay Ambassador Harry Amping. Magandang umaga ha, lalong-lalo na kay Ma'am Naida Amping dyan po sa Maynila. Magandang umaga po sa inyo. At muli magandang umaga din po kay Kaador Plato, si Congressman Ador Plato, na patuloy na sinusuportahan yung ating advokasya ng pagtatanim po ng kawayan. Ang ganda ho nung programa nila para mapalakas ang watershed ng Angat at Ipo Dam sa pamamagitan ng pagtatanim ng kawayan. Maraming salamat kay Congressman Ador Plato. Suportado naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa ating party list sa pangunguna ni Representative Yeda Marie Romualdez ang pagtataas ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Inulit ni Congressman Jude Isidre din ang tingog ang dedikasyon nila sa pagpapasinaya ng bagong criminology building sa Eastern Samar State University sa Maydulong. Bukod sa pagtataas ng kalidad ng edukasyon, sinabi ni Isidre na ang suporta nila sa ESU ay pagpapakita ng kanilang pagnanais na maging ligtas ang bansa. Ang bagong gusali na may makabagong silid-aralan at pasilidad ay magsisilbing learning hub para sa criminology, education at research na magbibigay sa mga estudyante ng mas magandang kapaligiran ng pag-aaral upang maihanda sila sa hinaharap. Pinangunahan ni na Reverend Father Dan Ganyans, Reverend Aaron Amida at Reverend Brian Azura ang pagbasbas sa bagong gusali. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:50, mahigit naman sa 200 baboy namatay dahil sa ASF sa Panabo, Abra. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat na Romy. Lumalaganap na ngayon ang African Swine Fever sa Manabo, Abra. Kaugnay nito, higit na sa 200 baboy ang namatay dahil sa pinapaniwalang pagkahawa sa African Swine Fever sa loob lamang ng 1 linggo. Naitala ang pagkasawi ng mga baboy sa 7 barangay sa bayan ng Manabo. Ayon sa Office of the Municipal Agriculturist, ang malaking bilang ng mga nasawing baboy ay dulot ng pagkalat ng ASF mula Hunyo 26 hanggang Hulyo 3 ng taong kasalukuyan. Ang mga naobserbang simptomas ng mga nasawing baboy ay lagnat, pagkawala ng ganang kumain, pagsusuka, panghihina at hindi makatayo. Kaugnay nito, nagpalabas si Manabo Mayor Daryl Dumasin na isang executive order para pansamantalang ipagbawal ang pagkatay at pagbenta ng karne ng baboy. Naglakay din ang quarantine checkpoint sa entrance at exit point ng munisipyo. Dahil dito pinag-aaralan na ng lokal na gobyerno ng Manabo
para sa deklarasyon ng state of emergency dahil sa dami ng namatay na baboy at ang epekto nito sa ekonomiya ng mga nag-aalaga ng baboy. Ipinatupad na rin ang kaling o pagpatay sa mga baboy sa Manabo para madlangan ang pagkalat ng naturang karamdaman. Para sa kauna-unan sa Pilipinas DCRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Just na Romy, maraming salamat. Sa tulong naman ng contract farming program ng National Irrigation Administration, may isa sa katuparan ng pagbebenta ng 29 pesos per kilo na bigas sa merkado. Ayon kay ni Administrator Eddie Galien, sa huling linggo ng Hulyo, maaari nang makapag-ani ang mga magsasaka ng Region 3, CAR, Region 4B, Opris at Region 13 ng inisyal na 40,000 hectare ng hybrid rice. Bilang bahagi kasi ng programa, in-adjust na ang dry season planting calendar mula Oktubre upang makapagsimula na ang mga magsasaka ng pagtatanim ng panibagong crop nila ng Pebrero ng susunod na taon. Sa ngayon, inaasahang nasa 50,000 metric tons ng palay ang maaani pagsapit ng Agosto mula naman sa iba pang mga rehiyon. Ay, teka nga pala, nakikiramay nga pala tayo dito ho sa pagyao ng kapatid ng ating kaibigan si Justice Max De Leon. Para ho sa mga kakilala, kaibigan at kapamilya ni Ginoong Antonio De Leon, ito po yung nakatatandang kapatid ni Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Ang kanyang labi po ay nandyan sa barangay Latag sa Taal, ayun sa ancestral home daw po nila. Si Ginoong Antonio De Leon, bata pa, 66 lang ho. Ang libing po ay nakatakda sa July 9, Tuesday yan, sa Santuario de Taal Cemetery. Nakikiramay ho tayo sa pagyao ni Ginoong Antonio De Leon. Ang burol po ay nandyan sa barangay Latag sa Taal, Batangas. Commander ng NPA sa Sorsogon patay sa enkwentro. Detalye na balita mula kay Ruel Saldico, RH18. Ruel, Diyos marahing aga. Anyari kay Ruel. Ruel, good morning. Siniguro naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapalakas ng paghatid ng Social Protection Program. Kasabay ito ng pag-aproba ng Pangulong Bongbong Marcos sa 229.3 billion pesos na panukalang pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Lain itong mapasama sa pangunahing prioridad ng panukalang 2025 National Budget, ang social protection. Ibig sabihin na halos kalahati nito ay mapupunta sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace. Habang ang iba ay nasa ilalim naman ng Human Capital Development o paglulunsad ng Interoperable Social Registries na naglalayong mapabilis at mapadali ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga nangangailangan. Gayon din ang Dynamic Social Registry na naglalayong mapabilis ang demographic at migration data ng mga vulnerable households. Balikan na natin, andyan na si Ruel. Na-establish pa natin ang linya ng komunikasyon ni Ruel. Nananawagan ang Hollywood actor na si Leonardo DiCaprio sa Pangulong Bongbong Marcos na protektahan ang Masungi Geo Reserve sa Rizal. Tawag ito ng planong pagkansela ng Department of Environment and Natural Resources sa kasunduan na nagpoprotekta sa lugar laban sa land grabbing activities. Iginit ni DiCaprio, malalagay sa alanganin ang tagumpay ng conservation effort para sa Masungi kung hahayaan ang nasabing hakbang. Oy, teka nga pala ha. Baka kayo din ho'y naghahanap ng magandang investment opportunity. Tuloy pa rin ho yung alok sa atin ng Westchester Realty na mga proyekto nila dyan sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod at saka sa Mira. Pinakamura na po itong ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Kaya't ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Yan ha. Makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555 para po sa inyong tripping schedule. Ayan, ha? At kung ngayon pa ho kayo bibili, tuloy pa rin ho yung chance nyong manalo ng trip for two sa anumang Asian destination kung saan tatama ang inyong lucky dart. Aba, pwede kayong pumunta ng libre ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong, ng Taiwan, o dili kaya ng Japan para ho. Meron ba bang Sakura Festival?
tapos na yata. No? Anyway, nasa inyong pagkakataon na makabiyahe ng libre for 2 kung kayo siswertehin na tumama sa Lucky Dart. Nandyan ho sa loob mismo ng township, ang munisipyo, ang simbahan, ang eskwelahan. Nako, nandyan ho, hindi nyo na kinakailangan bumiyahe ng malayo. Ano, ha? Ulitin ho natin, ha? 0996-511-5555 at 0947-434-5555. Habol na habang meron pang mga natitirang mga units. Isyu naman ng New Senate Building dapat nang malinawan dahil sa isyu ng korupsyon. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Nararapat lamang na linawin sa harap ng publiko ang tunay na kalagayan ng proyekto para sa pagtatayo ng New Senate Building. Ito ang paniniwala ni Senador Robin Padilla kasunod ng nangyaring bangayan sa hearing ng Senado sa pagitan niya na Senador Nancy Binay at Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Padilla, may akusasyon ng overpriced ang New Senate Building maliban pa sa pagsasabing may mga kumita na umano sa kontrata. Kailangan itong malinawan dahil madadamay ang mga bagitong senador na katulad niyang kadarating lang sa Senado. Matatanda na nagkaroon ng bangayan sa pagitan niya na Senador Cayetano at Senador Binay sa hearing ng Senate Committee on Accounts dahil sa hindi magkatugma nilang halaga ng proyekto. Narito si Senador Robin Padilla. Ang issue sa amin ay gumawa tayo ng building na unang-una overpriced. Masakit yon sa isang senador na wow. Maayos sana natin to. Maayos. Kasi ang dami ng issue na nagkaroon na ng may mga kumita na, may mga gano'n. Wow. Huwag naman kasama yung huwag naman lahat ng senador. Medyo bago lang ako dito, kadarating ko lang. Wala akong alam dyan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. At meron din humbabate para po sa ating 85th anniversary. Ang Chief Prosecutor po ng Pasay, si Chief Prosecutor Elmer Rilio. Sahan na madinig. Pisyong tapat sa iyo, DZRH. Oras sa buong kapuluan, 1 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Balik tayo sa mga balita, alas 5 na po na umaga. Binigyan din naman ni Senator Amy Marcos ang pangangailangan ng kagyat na aksyon ng gobyerno sa mahal na serbisyong medikal sa Pilipinas. Ayon kay Senator Amy, nananatiling sirit presyo ang healthcare sa bansa. Kaya marami sa mga Pilipino ang kapit matalim at ayaw magpunta ng mga ospital para kumonsulta lamang o magpagamot. Nagtatanong din niya si dating First Lady Imelda Marcos kung kailan magiging updated ang brainchild niyang mga specialty hospitals. Kabilang sa tinutukoy ni Senator Marcos ang Philippine Heart Center, ang Lung Center of the Philippines, ang National Kidney and Transplant Institute at ang lungsod ng kabataan na ngayon Philippine Children's Medical Center. Sinabi pa ng Presidential Sister na nais ng dating unang ginang magkaroon din sana ng specialty hospital sa Visayas at Mindanao upang hindi na madagdagan pa ang gastusin ng mga pasyente na kinakailangan pang lumuwas ng Maynila. Muling binuhay ni Senator Marcos ang mungkahi na dagdagan ang wing ng kasalukuyang ospital upang mapadali ang pagpapatayo ng mga specialty centers at mapakinabangan ng publiko, lalong-lalo na ng mga mahihirap nating kababayan. Matatanda ang kinalampag na mababatas ang gobyerno na paspasan ang pagpapatayo ng mga specialty centers sa mga government hospital matapos na aprubahan ng Pangulong BBM noong 1 taon sa pamamagitan naman ng Republic Act 11559 o 11959 o Regional Specialty Centers ACCA. Ang mga makakasama o mga nakasama sa aprobadong listahan ng disbursement lamang ang mabibigyan ng Health Emergency Allowance ngayong araw. Ito ang sinabi sa DZRH at radyo natin ni Melvin Miranda
Board of Trustee ng Philippine Federation of Professional Associations hinggil naman sa 27 billion pesos na health emergency allowance na ilalabas ng Department of Budget and Management. Ayon kay Miranda, tanging ang mga nakapag-apply online at naaprubahan na ang kanilang aplikasyon ang makakasama sa naturang ilalabas na allowance. Ang talaga pong kino-consider po natin ngayon na sinasabi nila pong 27.453 billion ay yung pong na-approve as based from those that have been applied po sa online application. Samantala, sabi ho ni Miranda, dapat linawin din ng mga ospital kung sino-sino ang mga naaprubahan ng application at makasama sa listahan. Ito hindi para magkulitan na naman at madismaya ang mga health workers na hindi muna mabibigyan ng allowance. Ang problema po natin is yung mga, for example, healthcare workers on the grounds, alam nila na nag-submit ang institution po ng listahan at nasubmit to sa application, but eventually kung halimbawa kung yung institution po ay hindi po nag-submit ng liquidation report, posibleng hindi sila kasama dito. So yung proper information dissemination din talaga ang very important. Kasi kung halimbawa hindi po na-i-declare, for example, may pending pa palang mga documentary requirements for liquidation, may mga tendencies na aasa po talaga at madidisappoint yung mga healthcare workers at non-healthcare workers ng institution na yon. Maganda umaga, Pilipinas! Si Dan Villamil ng Pag-asa, kasama na natin. Dan, good morning! Good morning po Sir Angel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Makakaranas tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw na dala ng ITCZ sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Particular na nga dito sa areas ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas, at dito sa Zamboanga Peninsula. Kaya sa mga lugar na ito, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. At dahil naman sa easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko, makakaranas rin tayo ngayong araw ng mga kaulapan at pag-ulan sa areas ng Aurora at sa Quirino. Mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ngunit asahan pa rin natin ang mataas sa tsansa ng thunderstorm activity sa dakong hapon hanggang sa gabi. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 25 degrees naman dito sa Baguio City at 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, wala pa rin gale warning na nakataas sa anumang baybay ng ating kapuluan at banayad hanggang sa katamtamang pag-alo na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest. Walang gale warning nakataas, no? Wala po sa inyo. Okay. Ibig sabihin po, pwedeng lumayag kahit mga maliliit na sasakyang pandagat. Yes po, tama po sa Angel. At saka pwede ring mag-swimming. Pwede po. Doon sa mga hahabol pa, no, ha? Ng swimming. Enjoy na lang. Yan. Dan, thank you, ha? Maraming salamat. Maraming salamat po, mga umaga. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Samantala, para ho sa mga may lakad, may ulan o wala, kinakailangan magbaon ho tayo ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin baunin, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po siyang moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga po sa mga magaganda nating komadrona, ha? Asek si Selman Casantos ng Philippine League of Private and Government Midwives. Batiin na rin ho natin ang mga kasama natin sa Philippine League of Midwives Foundation of the Philippines. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, muli nakikiramay ho tayo sa pagyao ng kapatid ni Justice Max De Leon, si Ginoong Antonio De Leon. Ang labi po ay nakaburol ngayon sa Barangay Latag sa Taal, Batangas. Ang internment ay July 9, Tuesday, sa Sanctuario de Taal Cemetery. Maganda umaga, Pilipinas! Umabot ng hanggang 180 pesos kada kilo ang presyo ng kamatis sa mga pamilihan.
Ayon kay Agriculture Spokesperson Asek Arnel de Mesa, bunso dito ng nagdaang bagyong Agho na nakaapekto sa anihan ng kamatis. Pero tinitiyak naman ni de Mesa, babalik din naman presyo ng kamatis ng nasa pagitan ng 80 hanggang 100 pesos sa susunod na 1 hanggang 2 linggo. Kasi pag tag-araw talaga dyan, bumababa ng husto yung presyo ng kamatis. Pag ganitong tag-ulan, talagang hindi naman ganun karami yung harvest at talagang pag minsan may mga area talaga nagipit. Pero ano naman yan, cycle, mabilis naman din na makarecover ang mga gulay. Oo nga naman, kasi paano na lang ang scrambled egg kung walang onion and tomato? Di baling walang patatas, basta't may sibuyas at kamatis para sumarap ang ating scrambled egg. Nakapila na ang mga marching order ng Pangulong Bongbong Marcos kay Senator Sani Angara para sa pag-upo niya bilang bagong kalihim ng DepEd. Ayon kay Angara, pinatututukan sa kanya ang mga hakbanging makatutulong na mapagandang resulta ng assessment ng mga estudyante. Nais din na niya ng Pangulo na mapangalagaan ang mga guro sa pamamagitan ng pagdaragdag ng non-teaching staff para makatutok sa pagtuturo ang mga teacher. Para naman kay Secretary Angara, gusto niyang matutukan muli ang reading, mathematics at science ng mga mag-aaral. Back to basics tayo dahil parang sa dami ng pinasukan natin, sa dami ng sinaksak sa loob ng curriculum, medyo nadidistract na yung ating mga estudyante at nauubos ang kanilang oras. So dapat makafocus tayo talaga sa yung pagbabasa, yung reading, yung tinatawag na literacy at dito sa STEM education, science, technology, and math. Yan yung basic That's it. Yan yung sinasabi nilang na nag-deteriorate o nababawasan yung kalidad ng ating basic education system. Yan ang pundasyon, yung tinatawag na foundational skills. Oo nga naman. Reading, writing, arithmetic, 3 hours. Di ba? O, sabi ko nga kami, kaya hanggang ngayon, memoryado ko pang kwento ni Pepe at saka Pilar at saka ni Bantay. Di ba? Kasi yun yung binabasa lang. Minemorize namin yun. Reading comprehension nga. Reading with comprehension pala. Noong Hunyo, lumabas ang ulat ng PISA na kulelat pa rin ang Pilipinas pagdating sa math, reading at science. Maging sa creative writing, kulelat din, creative thinking, kulelat din ang Pilipinas na may score lamang na 14 points mula sa global average na 33 batay sa resulta ng mga international studies. Ipinagkibit balikat lamang ni Senator Sani Angara ang mga umuugong na usaping gagamitin niya lamang ang posisyon ng DepEd para sa politika. Ayon kay Angara, naiintindihan niya kung saan nagmumula ang maagam-agam pero nangako itong hindi gagamitin ang tanggapan para sa pansariling interes. Sinabi ng Senador, interes ng mga stakeholders sa larangan ng edukasyon ang nais niyang tutukan gaya ng mga guro, mga mag-aaral at mga magulang. Hahaninhan ni Angara si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary sa July 19. Lumamang ang mga young adults na edad 18 hanggang 39 pagdating sa pagiging financial literate. Batay ito sa ikinasang 2018 Consumer Finance Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nang layunin ay matukoy kung gaano ang financial state ng kabuhayan pagdating sa ipon, investment, utang, real property, kita at expenditure. Lumitaw sa survey na mas financial literate ngayon ang young adults na may 0.74 Financial Literacy Index. Mas mataas ito kumpara sa 0.65 na nakuha ng mga nasa middle age at 62% naman sa mga senior. Dahil dito mungkahin ng Bangko Sentral magkaroon ng financial education program sa lahat ng mga edad. Dapat naman talaga maalam ho sa paghawak ng o pagmamanage ng pondo. Basic economics ang dapat nalalaman ho ng mga kabataan para alam nila kung paano ho pangalagaan o paano ho gumastos ng pera. Hindi yung hingi ng hingi. At sa mga magulang naman, huwag naman ninyong kinukonsinti yung panay ang hingi ng inyong mga chikiting. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, ang Ultamayo ay pwede ho nating take anytime Any time of the day, pwede ho tayong mag-Ultamayo. Pero ang rekomendasyon ho ng mga dalubhasa, dapat yan 2 kapsula bago ho matulog para ma-achieve ho natin yung full benefits. Makatulog talaga tayo ng mahimbing. Ang Ultamayo ay postbiotic with Lactococcus lactistrine plasma na galing po sa Japan. Inaral po yan sa pamamagitan po ng mahabang clinical trial
At bawat kapsula ho ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Ganun ho kalupit. At ito ho dumaan nga sa mahabang clinical trial. Ano pong ginagawa ho ng postbiotic ng Ultamayo? Pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Kaya't habang natutulog tayo, itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan. Na-achieve natin ang magandang tulog dahil yung PDC talagang hindi post-dated check yan, gumagana para ho maitaboy ho yung mga toxin sa ating katawan at makatulong upang magkaroon tayo ng magandang tulog. Kinabukasan, may sapat na gising tayo. May sapat na lakas para sa kinabukasan. Yung pagising mo ba, in the mood ka, di ba? Pagharap mo na sa lamin, sabi, "Uy, Malu Cabral, ang ganda mo ngayon." Sasabihin naman ni Malu, "Dati pa, since birth." Ayan. Ayan. Para ho gumanda ang ating mood, mag-Ultamayo araw-araw. Ito pa ho, available yan sa Lazada at Shopee. Pero siguraduhin lamang ho ninyo na galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Kung may mga questions pa ho kayo, pwedeng mag-text sa 0917-110-6580. O dun sa nagtatanong, ano yung contact number? 0917-110-6580. Pwede ho kayong magtanong dyan anytime of the day, basta i-text nyo lamang. Available din po ang Ultamayo sa Mercury Drug Store, sa lahat ng mga branches, Esco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa panahon na matindi ang hamon sa atin ng puyat, pagod at stress, tandaan, meron po tayong kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, ang Ultamayo. Pero tandaan natin, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world. Kuya Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! 5:17 ang oras sa buong kapuluan. Naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano na maiiwasan sana ang pagtaas ng halaga ng new Senate building kung ang Department of Public Works and Highways ay sumangguni lamang sa Senado bago ipinalize ang detailed architectural at engineering design ng proyekto. Bilang pinuno ngayon ng Senate Committee on Accounts, sinabi ni Cayetano na ang pagsusuri sa konstruksyon ng bagong gusali ng Senado ay naglalayong magtatag ng isang malinaw na petsa kung kailan ito matatapos. Kung magkano talaga dapat ang gastos at disenyo na maaaring makaapekto sa Senado, gayon din sa publiko. Ayon sa senador, naghahanap siya ng paliwanag sa mga sumusunod dahil sa labis-labis na gastusin. Ang gastos sa landscaping, 663.2 million pesos. Sabi ho ni Senator Cayetano, kaya nitong magtayo ng 265 na mga silid-aralan. Higit kalahating bilyong piso naman, 577 million pesos ang nakalaan para sa broadcasting system. Teka, magtatayo daw ba sila ng bagong radio station? Ilang studio ba ang balak nilang itayo? Magkakaroon ng studio ang bawat senador? Pantakin ho ninyo, 577 million pesos ang para lamang po sa broadcasting system. Kasama ang magastusin ito sa 10.3 billion pesos na kinakailangan pa daw para tapusin ang new Senate building. Ano bang epekto nito sa serbisyo publiko? Diba? Gagastos ka ng pagkalaki-laki. Dati nga, lumang Senate building lamang, lumang building lamang. Di ba yung National Library ngayon? Yun ang ginagamit ng mga magagaling nating mga senador Habang nagbabalak ang Senado na gumasto sa mga halaman at broadcasting system, maraming mga mag-aaral ang walang silid-aralan nagsisiksikan. Kaya sabi ni Senator Cayetano, dapat talagang mabusisi ito. Ang labis na gastos na ito ay nagpapakita ng maling paggamit ng pera na dapat ilaan sa mas mahalagang serbisyo publiko. Alam ho ninyo, tayo ho ang nagbabayad, tayo mga taxpayer.
ang nagbabayad dun sa procedural lapses na yan at mga delay. Ang proyekto po ay naantala na ng 852 days. Mahigit 2 taon nang nadidelay, hindi pa rin tapos. Aba, ang mga procedural lapses at kawalan ng maayos na pamamahala ay nagdudulot din po ng pagtaas ng gastos. Siyempre, di ba? Na-delay ng 2 taon, nagmahal ng simento. Dito maas na rin talaga yung cost. Ang delay po ay nagpapakita ng kakulangan ng plano at implementasyon na nagdudulot nga po ng dagdag na gastusin. Kaya ang pakiusap po ni Senator Cayetano, wag naman daw pong ilihis yung issue. Wala naman hong ibang layunin ang investigasyon, kundi malaman kung kailan talaga matatapos yan at kung kinakailangan ba ng dagdag na 10 bilyong piso para po matapos ang new Senate building. Ayan, wala daw pong personalan yan. Ang kinakailangan, masilip, mabusisi kung tama nga ba ang paggastos. Ayan, kaya hindi kinakailangan na walk out. Magandang umaga, Pilipinas! Ipinagtanggol ng pinakamalaking business group sa bansa ang 35 pesos na taas sahod ng mga manggagawa ng pribadong sektor sa Metro Manila. Ayon kay Enonina Mangio, ang Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, makatuwiran ito kaysa sa panukalang 100 pesos na tinatawag niyang sobra-sobra at magre-resulta ng pagsasara ng mga negosyo. Mahalaga rin na niya na ikonsidera ang impact ng adjusted minimum wage sa negosyo na magtataas din ang labor cost lalong-lalo na sa mga micro, small and medium enterprises o mga MSMEs. Sinabi ni Manjo na win-win solution ito sa mga employer at mga manggagawa dahil at naman niya apektado ng pagsirit ng inflation. 99% po ng mga negosyo sa Pilipinas ay mga MSMEs. O kaya hindi ho biro, hindi ho biro ang tawag dito pag babago ho sa presyo ho ng sweldo o halaga ho ng sweldo. Mabuti sana kung may subsidy ho tayo lagi sa ating mga magsasaka para hindi maapektuhan ho ang presyo ng mga bilihin. Hindi ho naman. Di ba? Ngayon nga lang natin nararamdaman yung pagdami ho ng epektibong irrigation system. Ay, susme. Pero ang presyo ho ng tangerine chocolate as is. Ayan, wala hong inflation dito. Dahil ito po ay produkto ng mga magnaniyog, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, ipinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants din po na available. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito, sigurado siya, 100% gawang Pinoy. Locally made. Taste local but looks global. Dahil tinulungan po ito ng Department of Trade and Industry at saka ng Department of Science and Technology. Kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin po natin ang gawang atin. Sino pa nga bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, sa bawat bilihunin ninyo ng tangerine chocolate, pinalalakas ninyo ang loob ng mga magsasaka, pinalalakas natin eventually ang ekonomiya ng ating bansa. Buy local, di ba? Lalong-lalo na ang tangerine chocolate dahil ito'y taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 5 na umaga ay muling babati sa ating 85th anniversary sa Executive Secretary Lucas Bersamin. Justice, good morning. Wala si Justice. Buhay po kayo. Pisyong tapat sa iyo, DZRH. Maraming salamat, Chief Justice, dating Chief Justice Lucas Bersamin, ngayon po ay Executive Secretary. 525. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng AC. 28 na makalipas ang alas 5 na umaga. Kanina po binabanggit natin ang kakulangan ba ng tulog makakaapekto sa linaw ng ating paningin. Tanungin natin mula sa dalubhasa. Kasama natin ngayon si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Ito po napakagaling kong
pharmacies, ano ha? Inaaral ho nila itong mga science ng pangangalaga po ng kalusugan. Sir Brian, good morning. Good morning, Kong Angel, at of course sa mga tagapakinig natin, no, at nanonood sa DZRH. Madalas na lumalabo ang mata ng mga teacher kasi lagi daw sila napupuyat, nakatutok sa pagbabasa. Yan bang kakulangan ng tulog talaga nakakaapekto sa linaw ng ating paningin? Actually, Kong Angel, tama sila, no, na talagang pagka hindi maganda ang tulog mo, it affects, no, yung quality ng vision natin. Actually, yung sleep deprivation can also cause yung tawag namin myokymia, or yung twitching, yung involuntary nagtitwitch yung eyelid natin, which can be irritating and affect vision. It's also caused by your sleep deprivation. Tapos yung tear production natin, nagre-reduce kasi yan, nagli-lead to dry eyes. So nagkakaroon tayo ng problema. Minsan nagre-result din yan sa blurry vision. Anong connect? Anong connect ng kakulangan ng tulog? Bakit? Actually, Kong Angel, no, lalo na pagka pinag-usapan natin yung deep sleep na lagi natin binabanggit. Kasi laging ang alam nating lahat, we're just talking about sleep, but we have to always think of having deep sleep. Kasi kapag may deep sleep na tayo, yung tinatawag natin na slow wave sleep natin, crucial siya talaga for overall health natin, which includes our eyes. Why? Kasi during deep sleep, napoprovide tayo nagkakaroon tayo ng restorative process na tinatawag natin even sa mata natin. Kasi during this stage, habang meron tayong deep sleep, yung slow wave deep sleep natin, your body repairs, nagre-repair yung body natin, nagre-regenerate yung tissue natin, kasama doon yung mata, hindi lang yung ibang parts ng body natin. Kasama yung mata, na may maintain yung eye function. Pero sa Pilipinas sa Pilipinas ba anong status ng panglalabo ng mata? Kasi marami lumalabo ang mata pagka dumarating yung naniningil eh. At saka lumalabo din ang mata pagka dumadating si Judith. Si Judith naku, labo na ng mata niyan, hindi na makapagbasa Alam mo, marami pa lalabo ng mata ng mga Pilipino, hindi lang sa Judith, Kong, lalo na pagka yung mga asawa nila, mga medyo pasaway, nanlalabo mata ng mga babae. Just kidding. Hindi naman yan sa case mo. Hindi, labo yan. Ikaw pa, bait mo eh. Okay. So, but seriously speaking, Tong, marami rin talaga nanlalabo yung mata ngayon for multiple reasons. Number one, quality sleep. Hindi naman masyadong maraming Pilipino ang hindi maganda yung tulog nila or hindi sila nakaka-achieve ng deep sleep. Pangalawa, yung eye strain. Ano yung tinatawag natin na eye strain? Marami sa atin kasi ngayon, lalo na dahil nag-transition, napunta tayo sa mga online meetings, online platforms, madalas nakaharap tayo sa mga laptops natin, lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga call center. So nagkakaroon talaga ng eye strain. So dahil nagkakaroon ng eye strain, nagkakaroon ng eye fatigue, mas kailangan natin na ipapahinga yan, at naiaayos ulit yung mga tissues natin sa mata natin. By having a good quality sleep, we allow our body to naturally heal itself. Actually, Kong Angel, even yung brain processes natin, nangyayari din yan kapag quality sleep tayo, yung brain natin nag-enhance yung visual processing kasi during deep sleep particularly, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating memory consolidation and cognitive function, including the processing of that visual information. So nagkakaroon tayo ng better na perception and reception times. Even yung hormones natin, because proper sleep also helps regulate hormones that affect eye health. So for example, yung mga melatonin natin na produce during sleep, this has properties that can also protect our eye from damage. Also, yung nabanggit nga natin, stress levels. You need because chronic stress is also known to contribute various eye problems, including yung sinasabi natin nag-twitching tsaka yung nag-i-strain. So pag nararamdaman niya parang nagkakaroon ng twitching sa mata natin, eye strain, we really have to make sure, a part of it is
we really need to get a good rest, no? Para talaga nakaka-recover yung katawan. So, mga Pilipino ngayon, dahil ang dami nagtatrabaho sa call center, ang daming night shift, no? So, talagang tumataas yung mga lumalabo yung mata. Obviously, nakikita naman natin, dumadami rin yung optical shops natin. So, yan yung reason. Kasi lagi na tayong nakaharap sa laptop, no? So, ganun talaga, part of advancing natin eh. Twitching palang tawag doon. Akala ko nagpapakyut lang. Parang gumagano-ganon yung mata, di ba? Stress din yan, pagod din yan. Pagod pala yun. Yung cataract, ano naman nagtitrigger ng pagkakaroon ng cataract? Sa cataract, iba naman kasi yun. No? Nagkakaroon tayo ng parang nagkakaroon ng na pamumuti. So, hindi tulog yun. So basically, pagdating sa cataract, iba rin naman yung treatment dyan. No? Usually, nilalagyan nila, ini-scrape minsan, no? So basically, nangyayari yan yung oxidative stress and sleep natin, no? Nag-cause din siya. It can aggravate yung pagbilis ng pagkakaroon ng cataract, no? So kumbaga nagiging cloudy kasi yung vision natin. So eye health maintenance kasi good sleep eh. So yes, it also affects yung pag-develop ng cataract kapag hindi maganda yung tulog natin. But cataract kasi is multifactorial eh. Kaya hindi siya directly just because of sleep. But sleep, of course, no, helps in the restoration and recovery, no. So yung ganun. Ayan. O, para ho doon. Pero alam mo ninyo, talagang isa sa mga pangunahing concern talaga ngayon, yung paglabo ng mata. Oo, dahil nga doon sa paggamit natin ng mga device at iba pang nakaka-epekto sa ating environment. Anyway, kaya nga sinasabi ho sa inyo, dapat ma-achieve ninyo lagi ang good sleep, quality sleep. Kaya naman ho, yan ang kaya nga nagpapasalamat tayo sa mga Hapon eh. Inaral talaga nila yung postbiotic para ma-achieve natin ang magandang tulog. Ngayon, kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text ho kayo dito sa 0917-110-6580. May mga medical experts naman dyan, Sir Brian, di ba, na sasagot doon sa kanilang mga concerns. Ulitin natin 0917-110-6580. Sir Brian, thank you for joining us. Magandang umaga po. Angel at mga nagpapakinig. Good morning. Thank you. Si Sir Brian ng Theoxis Health Ventures. Ayan. Yun ho ang benepisyo ho ng postbiotic. At dito sa Pilipinas, ang kauna-unahang postbiotic food supplement ay ang Ultabio na rehistrado sa Food and Drug Administration. Makakatulong ho tayo sa atin para ma-achieve ang quality sleep Umaga, Pilipinas. Arestado naman ang dalawang lalaki na nakumpiskahan ng 2.6 million pesos na laganang smuggled na sigarilyo sa Dato Udin Sensua at Maguindanao del Norte. Natiktikan ng mga pulis ang mga suspect nang makatanggap sila ng impormasyon mula sa NBI na may isang wingman cargo truck na may kargang kontrabando na dadaan sa Barangay Awang. Nang maharang ang truck, hindi makapagpakita ng kaukulang mga dokumento ang driver at ang pahinante kaya agad na silang hinuli ng mga otoridad. Nakumpiska sa sasakyan ang 100 kahon na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos ng inangkat na sigarilyo o imported na sigarilyo at nakatakda na itong ipadala sana sa Davao City. Nasa custody ngayon ng NBI BARM ang mga naarestong suspect pati na ang cargo truck, ngayon din ang kontrabando. Pero usually yan, sinusunog ho yan, sinisira yan para hindi na pakinabangan. Inaalala natin, baka ma-recycle pa eh. Hindi ho nangyayari yan Magbubukas na sa mga bagong estudyante ang tuition-free na College of Engineering ng University of Caloocan sa Bagong Silang, Caloocan City. Alok ng campus ang mga kursong Electrical, Electronics, Industrial at Computer Engineering ngayong susunod na pasukan. Magbubukas ang special application para sa admission ng College of Engineering ngayong July 8 hanggang July 12. Samantala, bukod sa bagong College of Engineering, naghahanda na rin ang universidad ng pagkakaroon ng College of Medicine and Health Sciences para naman sa susunod na taon. 37 na makalipas ang alas 5 na umaga, kalunos-lunos ang sinapit ng 3 hinihinalang salvage victim na natagpuan sa ilalim ng isang tulay sa Sogod, Southern Leyte. Ayon sa pulisya, ang mga lalaking biktima ay may edad 18 hanggang 25 anyos lamang. Natagpuan sila na may nakapalupot na bakal sa liig o bakal na wire sa kanilang liig at packing tape
at ilang malubhang sugat sa katawan. Base sa investigasyon, pinaniniwala ang nagmula sa labas ng Southern Leyte ang mga biktima. Itinapon lamang ito sa sogod para iligaw ang mga investigador. Sa ngayon, may isang taga-Albuera Leyte na nagsasabing kilala niya ang mga biktima, ngunit hindi pa ito nagpapakilala. Arestado naman ang isang habal-habal rider dahil sa pangharas ng isang tindera sa Cebu City. Aminado ang rider sa ginawang pagtatanong sa tindera kung maaari siyang maaaring siya na lang ang bilhin sa halip na pagkain. Pero dinipensa naman ng suspect na ang kanyang ginawa ay joke lamang. Naku, huwag ho kayong gagawa ng ganyang klase ng mga joke, ha? Walang ibinigay na karagdagang komento ang biktima, pero tiniyak ng pulisya na desidido itong ituloy ang pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Safe Spaces Act. Kaya sa mga kelots dyan, sa mga lalaki, huwag kayong mag-joke-joke ng ganyan, lalong-lalo na sa mga hindi nyo kilala. May follow-up report pa si Edwin Duque, RH23, kaugnay ng pagbubukas ng libreng engineering dyan po sa Caloocan. Edwin, good morning. Edwin. Ano nangyari kay Edwin? Babalikan natin si Edwin. Maghanap buhay muna tayo. 39 makalipas ang alas 5 ng umaga. Honest, magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Christian J. Maniklang ng Pangasinan. Ingat to, Christian. Ardi, good morning. Christian J. Maniklang ng Pangasinan. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ayan na. Ang DZRH Mas Malakas sa Stickering Promo ay nasa harap ng Embassy Building. Dito lamang po sa Sosto Street, CCP Complex, Pasay. Magmadali. Ang dami pa naman taxi nakapaligid dito. Magpadikit ng DZRH sticker ng inyong masasakyan at manalo ng 1,000 pesos at groceries. Sugod na dito po sa may harap ng DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Pagdinig ng Department of Justice sa mga criminal complaint laban kay suspended Mayor Alice Guo. Magsisimula ngayong araw. Detalye na balita mula kay Boy Gonzalez sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angela. Sisimulan na ngayon ng DOJ ang pagdinig sa mga criminal complaint laban sa suspendidong banban na talak Mayor Alice Guo at mga sinasabing kasabwat. Ngayong araw, tinakda ng DOJ ang preliminary investigation laban kay Mayor Guo at iba pa patungkol sa qualified trafficking in person na sinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng PNP CIDG noong June 21, 2024. Ayon sa PAOK at PNP CIDG, sangkot si Mayor Guo at 13 respondent sa pagtayo at operasyon ng Baofu Compound dating Hongsen Technology na naging Sulyuan Technology, parehong Pogo Hub kung saan nagaganap ang forced labor, human trafficking, online fraud at investment scam. Nakasad din sa reklamo na batid ni Mayor Guo at mga respondent ang mga kriminal na aktibidad sa loob mismo ng Baofu Compound. Para sa kauna-una sa Pilipinas DZRH, ito si Boy Gonzalez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy. 5:45 ang oras sa buong kapuluan na aresto ng Bureau of Customs. Port of Clark, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang consignee ng 1,600 grams ng liquid cocaine. Nagkakahalaga ito ng more or less 8.5 million pesos. Balupit, Ang shipment na dineklarang clothing reminder shot copy product ay dumating sa bansa noong pang June 21. Dahil merong derogatory report, idinaan ang shipment sa X-ray inspection project.
mga personal po ng customs kung saan nakita nga ang kahinahinalang bagay sa loob. Nang isailalim sa canine sniffing at physical examination, nakita sa loob ang 3 plastic na sisidlan na may lamang yellowish liquid substance. Isinailalim ng PDEA ang substance sa chemical laboratory analysis at nakumpirma na ito po'y liquid cocaine na itinuturing ng dangerous drugs sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act o Republic Act 9165. Nagpalabas ng warrant of seizure and detention laban sa shipment kaugnay ng paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act in relation to RA 9165. Inilatag ng mga otoridad ang isang controlled delivery operation sa Makati City noong June 25 at nahuli ang isang 32 years old na Colombian national. Sinabi ni Customs Commissioner Benvenido Rubio na magpapatuloy ang maigting na kampanya ng BOC laban sa mga kontrabando na tatangkaing ipuslit sa bansa. Sinabi naman ni District Collector Erasto Sandino Austria, suportado nito ang kampanya ni Commissioner Rubio at kinikilala ng ang kanilang hanay ang dedikasyon ng mga ito para mapaglabanan ang pagpasok ng maipinagbabawal na gamot. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa kolaborasyon ng Bureau of Customs, particularly na ang Anti-Illegal Drug Task Force, X-Ray Inspection Project, Enforcement and Security Services o ESS at Customs Intelligence and Investigation Services. Uy! Baka gusto ho ninyong humabol. Kaya pala, Ivan, kaya baka ba nagmamadali? Meron daw libreng tuli para sa lahat ng edad ngayong araw sa Taguig City. Problema, mambira naman kayo. Magpa-special ng operation na lang tayo dito. Huwag na kayo pumila ron. Nauna na sa inyo si Noche Kakasari 27. Noche, good morning. Mayong buntag ulit dati ang Angel, arangkada ngayong araw ng Biyernes ang operasyon libreng tuli sa 2 barangay sa Santa Ana at tuktukan sa lungsod ng Taguig. Ayon sa Taguig Local Government Unit, 500 slots lang ang kanilang tatanggapin na magsisimula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Bukas umano ang operasyon sa kahit anong edad na hindi pa tuli. May paalala ang lungsod, siguruhin nakakain na bago sumailalim sa operasyon at magbaon ng stocks gaya ng biskwit upang maiwasan ang pagkahilo. Kaya ayon pa sa lungsod, dalhin ng consent form, ID card ng pasyente at guardian. Nilinaw rin ng lungsod na tanging ang mga residente lamang ng naka-schedule na barangay ang maaaring magpunta dahil paliwanag ng lungsod. May mga nakatakda ng schedule sa iba pang barangay tulad ng July 8 sa Barangay Central, July 8 sa Barangay Pinagsama, 9 sa Bampang at Wawa, July 10 naman South Signal, 11 sa Fort Bonifacio, July 12 Barangay North Danghari. Dagdag pa ng lungsod, may mga libre ring antibiotics sa pain reliever at iba pa sa mga natuli. Last kanunan sa Pilipinas, DZRA. Sa kung sino sinakasal tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Noche. Pero doon sa mga taga-Pampanga, huwag na daw kayong bumiyahe. Meron din daw bang libreng tuli, sabi ni Chopilo, dyan po sa Pampanga, Home of Giant Lantern, City of San Fernando, dito din po may libreng patuli ngayon. Ayan. Kaya sa mga potsu, dayo na kayo doon. Ano ba yun, Noche? Magbabaon ba ng kanya-kanya baon ba ng udlot ng bayabas? Doktor naman 'yan. Hindi niyo na kinakailangan magbaon ng tawag dito, ng udlot ng bayabas. Sa mga probinsya lang 'yan. Inabutan niyo 'yon? Ganun din. Mahirap kasi 'yun dahil baka mamaya masobra ng putol. At saka baka ibang mapokpok. Mahirap na. Maganda umaga, Pilipinas! Buti sana kung long, di ba? Okay lang, hindi magkakamali. At saka madaplisan man ng konti, di ba mahaba pa rin. Paano kung juts? Ay, susme, Ginoo. Wala na. Ay, sa mga taga-Binangonan,
At saka doon sa mga interesado magkaroon ng magandang property dyan sa Binangonan, malapit na, July 27 ang launching ng St. Monique Balay. St. Monique Balay. Diyan po sa Barangay Pantok sa Binangonan, Rizal. Ganda nito, overlooking ka doon sa sa nature. Antabayanan po ninyo. Pero kung gusto yung magtanong, magpa-reserve 0917-719-7908. Diyan ho daw kayo mag-text 0917-719-7908. Para makita ho ninyo, una ho kayong mag-tripping dyan, at matupad din yung pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Yan po, pwede rin po palang i-apply ng loan sa Pag-ibig Housing. Ulitin natin July 27 ang launching. Ito pong bagong proyekto ng St. Monique Balay. Dyan po sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Breathtaking view talaga. Kita mo yung from Binangonan. Kita mo ang Metro Manila. Diyan pagka huminga ka, sarap na sarap huminga ng hangin. Planong dagdag na multi-role fighter jets aprobado na ng Pangulong BBM. Ayon po kay General Browner, detalye na balita mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Kuya Angel, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong dagdagan ng mga multi-role fighter aircraft ng Pilipinas. Ayon mismo kay Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr., pumayag ang presidente sa intensyong bumili pa ng MRF jets ang bansa sa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Pero sa press briefing sa Campo Aguinaldo, nilinaw ni Browner na wala pang desisyon kung ilan at ano-anong klaseng aeroplano ang balak bilhin ni PBBM. Kahit kasi may 12 unit na ng FA-50s itong Philippine Air Force, aminado ang general na kailangan pa ng mas malalaki at mas mabilis at kung tawagin niya ay more lethal na fighter aircraft para maipagtanggol ang bansa. Ginawa ni Browner ang firmasyon matapos ihatag kay PBBM ang bagong versyon ng Bantay Kalayaan Territorial Defense Strategy sa First Semester Command Conference ng AFP. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magandang umaga kay Director Joel Valera dyan po sa Mindoro. Happy viewing po sa mga kababayan natin dyan sa Mindoro. At mga nakatutok din sa radyo natin Mindoro. Magandang umaga. 2 pari mula sa Cebu ang itinalaga sa pwesto ng Vatican ni Pope Francis. Kinumpirma ng Archdiocese of Cebu ang pagkakatalaga ng Santo Papa kay Monsignor John Thomas Limchua bilang Counselor of the Apostolic Nunciature in the Kingdom of the Netherlands. Habang si Father Hezron June Cartagena naman ipinuesto bilang Attaché of the Apostolic Nunciature sa Ivory Coast. 1994 nang magsimula si Father Limchua ng kanyang diplomatic career sa Holy See. Nang maglingkod siya noon bilang Apostolic Nunciature ng Benin and Togo sa West Africa at Cairo, Egypt. Habang nakumpleto naman ni Father Cartagena ang kanyang missionary years sa Brazil. Si Father Cartagena ay kaapat ring paring Cebuano na pumasok sa Diplomatic Service of the Holy See. Patay naman ang 3 magkakapatid na paslit sa sunog sa kanilang bahay sa Maasin, Iloilo. Ang mga biktima ay 2 lalaki na may edad 6 at 1 taong gulang lamang at 1 batang babae na 5 years old. Sa report na trap sa loob ng kanilang bahay sa barangay Dalusan ang magkakapatid dahil 2 sa kanila ay hindi makalakad dahil sa polio. Samantala nakaligtas naman ang 2 pa nilang kapatid na babae na may edad 12 at 8. Nangyari yung sunog dakong alas 10 ng gabi kung kailan wala ang kanilang mga magulang na nakikipaglamay sa kanilang namatay na kapitbahay. Ayon sa ina ng mga batang biktima, nakalimutan niyang patayin ang siga malapit sa kanilang bahay nang sindihan niya ito upang itaboy ang mga lamok. Nakakalungkot naman itong balitang ito. Naubos yung magkakapatid habang nakikipaglamay sa kapitbahay ang kanilang mga magulang. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ayan, may nahuli na kaagad si Sherwin Alparo sa Malakas Stickering Promo natin dito lamang sa may harap ng DZRH. Sherwin. Yes, hello. Congratulations at meron tayong winners dito sa ating harapan sa MBC Building sa Soto Street sa CCT Complex, Pasay City.
At ang unang-unang dumating na taxi driver natin ngayong umaga ay si... Sandali ha. Sandali. Siguraduhin mong tama yung nauna yan. Ito ang nauna. Kasi joining pa ako sa Zoom. Ayan. Pangalan mo? Luis Nulian. Si Tatay Luis. Tatay Luis, anong taxi mo? Golden Boy Taxi. Golden Boy Taxi. Parang ikaw, Golden Boy na rin? Tama ko. Mahigit 50 na. Mahigit 50 na. Dahil ang ating Golden Boy, unang-unang dumating sa ating area. At saan mo napakinggan yung announcement ni Kuya Angel nung Okada? Sa may Okada, ba? Galing ka doon, nag-aabang. Nagatid ako pasahero. Nagatid ng pasahero. Yung doon padikit ng ticket, pumunta na sa dapat lang nag-DDRS. Umataw na ako punta rito. Ayan, dahil dyan, meron kang 1,000 pesos at meron ka rin grocery bag mula sa Deezer H t-shirt. Salamat po, Sir Angelo Palmones. Salamat po. Grabe ang saya, tignan mo. Grabe ang saya, talagang hindi mapag-sidyan pero wala pa rin tayo sa Zoom. Pero ang pangalawang dumating, pangalan mo, Tatay? Neil Yungko, Sir. Si Tatay Neil? Yungko. Taga saan? Taga Las Piñas. Saan mo napakinggan ng announcement? Nagatid ako, Sir, ng empleyado ninyo dito sa loob. Sakto. Nagatid ng empleyado, galing ng mga ito, nanalo. Yes, salamat po. Nako, meron ka rin 1,000 pesos sa grocery bag at t-shirt ng Deezer H. Ay, maraming salamat, Sir Angelo Palmones. Maraming salamat po. Good morning po sa Ayan. Bigyan mo na rin, may t-shirt lang, bigyan mo na 1,000. Nagmadali si tatay. 1,000 yan. Oh. 1,000, congratulations. Maraming salamat po. Good morning po sa Sir. Ayan, thank you. Sige, ingat ha. Tignan mo. Hindi siya tumitigil sa pagkuskus ng Deezer sticker. Nagbigay sa kanya ng maagang pa-premyo ngayong umagang ito sa pamagitan ng Magandang Umaga Pilipinas, si Angelo Palmones. Live pa rin mula dito sa Pasay City, RH number 6. Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magandang Umaga Pilipinas. Paano po, papaalam na tayo magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang lagi natin paalala. At sa linggo, magkarinigan po tayo alas 4 sa Radyo Henyo dito po sa DZRH. Kasama natin si Dr. Ruby Cristobal. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa may pakanan ng law of motions, si Isaac Newton. Ang sabi po ni Dr. Isaac Newton, what we know is a drop. What we don't know is an ocean. Kaya wag ho tayong magsasawa sa pagtuklas sa mga kabataan ngayon na nag-aaral ng STEM. Marami pa tayong hindi alam. Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Kapanibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat Pilipino. 10 days to go! 10 araw na lamang at muli pong magsasama-sama tayo sa 85 sa isang adikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para po sa DZRH, ako si Angelo Palmones. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang Umaga Pilipinas. RH